Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong kasama dito sa Heartline tuwing Biyernes ng gabi mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ngayong araw na ito. At kami natutuwa kasama kayo mga kaagapay. Kamusta na po? At sana ay kahit sa init ng ating panahon, malapit-lapit ang pagdating ng mga ulan. Sabi nila dahil kasi ngayon ay May 17 at siguro around this time magkakaroon na ng mga ulan-ulan at pagpapala sa ating lahat. Kamusta kayo dyan? Nagpapalamig ba kayo? Ako ay nag-chocolate. Wow. Cold chocolate. Yeah, at alam nyo, nakakatuwa dahil meron gandang guest, napakaganda at napakatalinong guest dito sa ating Heartline Friday night. Pero bago yan, gusto kong malaman ninyo na natutuwa kami sa inyo sa patuloy na pag-support sa Heartline at tuwan-tuwa ang FEBC sa inyong patuloy na pagbigay ng donation sa ating broadcast systems na nire-raise up natin para makaabot tayo sa mas malayo pa at sa mas matagal pang panahon sa mga iba't ibang lugar sa buong mundo. Thank you very much for all your support. And we thank you also sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon. So, halina kayo dahil ang ating special guest, napaka-espesyal, at siya ay naririto ngayon kasama natin sa Radio TV. Kita niyo siya ngayon, ang ating special guest, si Ate Kit Molina. Hello, Ate Kit. Ay, magandang gabi. Magandang Gabi. gabi, Ate Kit. Alam niyo mga Magandang kaagapay, gabi. si Ate Kit ay isang certified life coach practitioner. Siya yung nag-pioneer ng Door of Hope Counseling Resource dyan sa Makati. Isa ako sa mga pioneers. Sa mga pioneers dyan, doon sa Door of Hope Makati, doon sa may, building ito? Medical Plaza Sa Makati. building, oo, yung malapit sa Makati Med. Napuntahan ko na to eh. Oh. Ganda. At counselor siya sa mga taong merong emotional trouble, sa mga teens, spouse, singles, mga survivors ng abuse, yung mga may bereavement, yung mga nag-grieve, sa mga lonely, tsaka yung mga may anger issues. Siya ay, independent singer, pero wag kayong mag-alala, hindi ko siya bibigyan ng pasample ngayon. Songwriter, tsaka author, and motivational speaker. Alam niyo, dati kasi, kung familiar sa inyo, dati kasi siyang nasa Papuri. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba yun? Mga gano'n. Ayun, matagal-tagal na. Pero she is one of those people na kumakanta. So, welcome, Ate Kit Molina. Magandang gabi. Magandang gabi, yes. Kamusta Glad to be here again. Yes, I'm so Coach happy na Pilo. Okay. Wow, grabe. It's so very good to be with you. Ano ba balita? Mainit ba? Ay, grabe. Iba talaga. Oo. Iba yung heat. Iba talaga yung init ngayon. Kaya nga kahit, iba Pero pang papalamig na daw. papalamig na sa bagay. Oo. Kasi meron ng yung easterly winds, tapos may parating na ng mga nakikita nila na mayroong parang tropical, tropical meron storms. na yata. Oo, Yeah. pero gayon pa man, let's prepare also kasi that could also be alam mo naman ang mga storms natin ngayon, deadly na rin, yung mga superstorms. Oo nga, Grabe na rin. superstorms daw, And siguro kailangan nating i-deal yan dahil ang dami-dami kong nakikita sa social media, mga negative na mga pangyayari, politika, storms, mga ganyan. Magkakaroon daw ng category 6 na storm. Kasi alam mo yung, dati noon, nung mga bata tayo hanggang signal number 3 lang. Ngayon meron ng 4, 5. Tapos magkakaroon na daw ng 6.
I remember nung ako'y bata pa, I love watching the rains. Ako rin. Gusto ko I love yung nagtatampisal sa sa may damuhan tapos medyo even mahaba. just to look at, I love looking at the sky kasi mahilig akong tanaw. I remember nung kasi nasa Arlegui pa kami, natatanaw namin yung top ng Mapa High School. Mataas kasi sila eh. Natatanaw Oo. namin yon. I remember it was Yolanda, Typhoon Yolanda ang name eh. Alam mo, so nakita ko yung roof niya. Parang alam mo Typhoon ba yung Yoling yun. Typhoon Yoling. Yuling yata o Oh, Yuling, galing Yoling. mo ah. Parang alam mo yung pag binubuksan mo yung ngayon na nalalagyan ng sardinas, Oo, yung gumaganon yung yero, gumaganon yung yero, sabi ko, parang grabe. delata. Oo. Tuloy, alam mo ba ako, I love tapos sabi ko, I listen to the rains, I watch Mm. it. Sabi ko, kapag umuulan pala, pag kunari umaga, Oo. tapos magmo-move yan, the following magmo-move naman siya ng hapon, tapos pag ano niya na yung cycle of the day, pag gabi, tapos dadating na yung talagang tag-ulan. So ganun Ayan. yung lagi, oo, pero ngayon, nung I remember nung nandun kami I joined my house sa Pagsanhan kami noon eh. Kasi sa taga-Pagsanhan sila. For 10 years nandun kami. Sabi ng mother-in-law ko, ngayon every 10 years na lang eh. Nagbabago na yung panahon, sabi niya. Kasi Oh. totoo, kasi yung naranasan ko paano pasukin kami nung binuksan yung dam eh. No? Oo. Bumaha sa amin, it was my first time. I was terrorized sa baha. Alam mo, pinagpipray ko lang. Pinasok yung apartment namin. Alam mo, Coach Pilo, ang pinagpipray Pero, ko, mm, huwag mabasa yung kutsyon ng bed pero, ko. Di ba, importante yun. oo, mag-pray tayo. Dahil tayo naman, handa na tayo. Mas sanay na tayo kumpara sa ibang mga bansa. Pero patuloy tayong mag-ingat, kaya Mm, marunong tayong magbantay, mag-ingat. At hari mm, nawa ay pwedeng i-take advantage yung mga bagay na ito para din sa ating true. pangangailangan. So, Oo. natutuwa ako may mga technologies kung paano mag-collecta ng water mula sa rainfall. Ayan, Oo. Totoo, gawin totoo. natin. Gawin natin yan, lahat ng ating Sana pwede. gayahin natin yung sa South Africa. May isang place doon. They collect the rain. Ang Oo, galing. Ang galing, talagang oh. nilalagay nila sa tamang lugar at Meron nagagamit sa silang buong ang taon galing, ang yung galing. kanilang water Very collection. talaga. Kaya sabi ko, indigenous siya eh. Tapos sabi ko, ganun dapat. Pero anyway, we're Yeah. thankful. Pero alam mo, ito nung narinig yung nababasa ko, grabe yung mga estudyante, they've not been attending schools because of the Oo. heat. Alam mo, ang pinapipray ko yung mga taong walang air condition. Alam mo, pinapipray ko sila every time na may marinig Mm, akong ganitong Lord, have mercy on these people. Pero alam mo, mm. natutuwa ako sa news. Nakita ko how resourceful ang Pinoy. Yung Oo. electric fan, itatapat yung batya, lalagyan ng yelo. O, diba? Yeah. Uy, alam mo, isa pang Natutuwa technique ako. nakita ko. Magsampay ka ng basang sinampay mo diyan sa may bintana. Okay. Tama din, yung ganun, ang gagaling ng mga natin. At iba, Mm. lumalabas na lang sila. Doon sila tutulog sa labas. Hindi nila kaya eh. But then Oo. anyway, ang galing ng Pinoy, very resilient. Pero ang pinagpipray ko yung mga vulnerable, the pregnant Yes. women, Yan, yung oo. yung Mm. mga matatanda, Mm. kakaawa yun eh. Yung mga children, but the children, Mm. natutuwa ako Kaya, pag may ilog. kaya Tulog, talon. bantay-bantayan natin, Bantay-bantayan natin, mga kaagapay. Nako, Mm, ingat-ingat, maging maparaan dahil tayo ay isang mm. kultura ng maraming kakayahan, Kayang-kaya Amen. natin. At Totoo, nako, totoo. bago ko batiin ating mga kaagapay, bigyan kita ng chance, Ate Kit, na batiin mo naman ang iyong mga loved ones na nakikinig sa iyo. Yeah. Again, hello to my family, si Lalaine James. She's a speech pathologist sa Arizona. Yes. Si Jojo Demol was also she actually pursued her nursing. Love niya kasi talaga, although she's CPA siya, love niya talagang medical field eh. Mm-mm. She's in, I think, North Carolina. Anyway, Okay. sa yung sister ko, sa Japan naman, hello! Hi, Hello. Gracia! Umezu, hello! And then, nasa Japan. And then, yung sister ko, nandito sila. Yung isa nasa Hi, Modi and Carl. Nandun sila sa Santa Rosa. And then my sister nandito naman lang siya katabi kong katabi kong room. Yes. Hello Nanette, si Bunso Nanette is one of my rin, my supporters. Nakakatuwa yung bata. Ay, hindi na pala bata. At saka, hi honey, thank you for all the good that you do for me, for my family, my close friends, and also dun sa mga
may tatlong bata na in-extend nyo yung parang yung father image. They would go out. Alika, sama tayo. They would walk early in the morning. Bilib ako dyan sa husband kong yan. Tapos, also, yung mga friends ko listening now, again, Ate Lerma, I'm here. Again, Ate Lerma pa rin. Yeah. Oh, she's very an avid, pag nandyan si, Kit, sige. Yes. And then my friends also I have friends also in Mindanao. I have friends in Visayas. Yan. And then dito sa North. Hi, Portia. These are my good Hello. friends, Portia. And then si Jenna. Naging mentee ko yan. Disciple ngayon, one of my best friends na. Hi, Jenna. Ate Niknik, happy birthday. Ayan, So, May happy 1 birthday. siya. Happy birthday sa Ate Niknik. So, Mm. si Judge Atoy Melicor, and then mga mentors ko yan, no? Bible study Yes. mentors ko Mm. sa church. Kung minsan, hindi ko matarok. Malalim kasi mag-isip. Magandang gabi sa inyo. Nakakatuwa naman. So, Okay. yung iba pa, the rest, of course, marami kayo. Baka ma-miss ko, Maring Rosie. Ayan, marami akong ma-miss si Maring Ana, na naiwan sa Los Baños. Hello kayo. Kilala Marami niyo na sila. kung sino kayo. Oo, kilala niyo kung sino kayo. Hello. Nandito muli ako with Coach Pilo. Ayan. One of my favorite fellow coaches, Pilo. Thank you, Ate Kit. May alam mo, gusto kong batiin din sana dahil ngayon, wedding anniversary ngayon nila Ate Lourdes and Kuya Vic Mandalupe. Hello! Happy wedding anniversary sa inyo. Si Ate We just had kami rin, noong April 18, kaya kami napuntang Tagaytay. Then, a month ago. Uy, happy anniversary sa inyo, belated. 25th na silver. Belated. Oo. Naku. Simple lang. It's a simple, we don't want to be bongacious or what. Ayan. It's a simple, remembering God's faithfulness. Amen. Oo, God's faithfulness. Kasi hindi naman basta smooth sailing yan eh. Akala ng mga nasa, yung mga singles, very idealistic. Alam niyo po, bittersweet po yan. Okay, yun lang. Ay, nako. Matatalakay natin yan. Mamaya-maya may mga magtatanong tungkol sa marriage eh. Aba, Pero, sige. sige. May greet ka pa o mag-greet na ako ng aking mga kasama dito? Sige, greet mo na yung mga kasama mo. Marami sila eh. Yan, dami ninyo. Talaga, pero nakakatuwa. Thank you for listening dito sa Heartline. Ate Emma Chu, Ate SG Gurun, hello, na nasa Turkey. Ate Gloria Verwasa, Ate Rosemary Talentino, Ate Ruth Balang, hello Ruth, kamusta ka na? We're praying na patuloy ang paggaling. Thank you very much for God's grace upon you. At syempre, binabati natin mga kaagapay, Lani Makaisip, Ate Grace Anyon, amen. Nora Cabantog, Marinon Bonferry, Jonalyn Rosal, Rosemary Garcia, Ligaya Avila Rafon, Maria Teresa Rara Malising. Mga suki natin to, lagi sila naandyan. Si Perlita Hinahon, Jemar Cabornay, Ann Games, Lucy Tan, Rafael Christopher Flores, and Jean Malinaw. Kasama si Asley Lazaro, Manay Christy Hopanda, hello, Liza Duldulao, Mila Manzano. Alam niyo, hindi ko masyadong mabigay yung lahat ng mga greetings niyo, pero sana next time, padala niyo ako ng inyong mga praise and thanks to the Lord. Babasahin ko yung mga testimony ninyo kung paano nakatulong ang Heartline sa inyo. So, please send us some feedback on that, okay? And then mamaya, marami pa tayong i-greet. Pero ngayon, Ate Kit, mayroon tayong mga listeners na gusto na marinig ang kanilang mga kasagutan sa tanong na ito. Ready ka na, Ate? Ready. Okay, ito yung una nating listener. Sabi niya, ako po ay may isang anak. Siya ay 16 years old na. Magmula nung mamatay si Mrs. So lalaki itong ang listener natin. Magmula nung mamatay si Mrs. 1 year ago, nagrebelde na siya. Nagkaroon ng boyfriend. Babae yung anak. Nagkaroon ng boyfriend at minsan ay nagka-cutting class. Nasanay kasi siya na sila lang ni mami niya dahil separated kami. Sinusubukan ko namang ibigay lahat ng needs niya gaya ng ginawa ng mami niya pero nagre-rebelde pa rin. Naku. Ay, oo. Ganun nga. Alam nyo, yung ganito na panahon, itong stage na to, very challenging. Oo, very challenging talaga sa magulang. But usually, ang formative ng teen is actually pag early teen, mga siguro
between 9 to Ano yan, 12, 13? 13. Usually, dapat by 16, nagsisettle na yan eh. Pero meron siyang Mm. mga unresolved issues. Mm. So, Actually, talagang mapanghimagsik na teenager, no, talagang hamon sa magulang yan. Naku po. may kinalaman yon dun sa mga Mm-mm. natutunan ng mga bata between 8 years old hanggang 12. Actually, Yeah. from age 1 hanggang 6, Mm-mm. ayos lang yan. Flexible yung mga bata, very Oo. curious, nag-aaral, inaalam Mm-mm. kung ano nangyayari sa kapaligiran. Wala silang masyadong reaction doon. Bagamat may Mm-mm. nararamdaman ng mga bata. Pero pagdating ng 8 years old, nagkakaroon Uh-huh. sila ng kapasidad na Tama. mag-react, nagkapasidad na Mm-mm. ipakita yung kanilang dinaramdam at magkonsepto tungkol sa buhay. Yun yung Mm-mm. medyo delikadong age mula 8 years old hanggang 12, nagko-conceptualize sila. Kaya kung Oo. At, kunwari, naranasan you know, siguro nito yung naghiwalay yung tatay tsaka nanay, di ba? Parang ganun. so, parang, at saka ano, strange yung kanyang parents. Yeah. Ngayon, siya nasa, I don't know kung may ibang family yung tatay. Oo. So, that could also be confusing on her part. And nung Oo. namatay ang nanay, siyempre, wala namang ibang pwedeng mapupuntahan yung anak. Oo, Siyempre, baka dapat iniisip, talaga sa ama. baka nga Oo, iniisip niya, ay wala nang nagmamahal sa akin. Kasi yung tatay ko nga, iniwan ako eh. yun pa. Di ba? Baka mayroon sigurong sense of ano, alam mo yung tinatawag natin na conceptualization ng bata. Kasi di ba, ang ano natin, ang alam ko yung development ng brain, the last Yeah. to evolve or develop, ito eh. Ito yung CEO, ito yung judgment Yung natin. frontal brain, Ito, which is yeah, frontal, used for Kaya memory, doon, judgment, and analysis. I remember when I talk, meron akong ano on adolescent sexuality, spirituality. Mm. There are parents around also. I also tell parents, kapag po nagre-reason out sila, that is part of their development. Not necessarily they're talking back. Mm. Pero, allow them to reason out. Pero kung halimbawa, alam mo naman you set your boundaries right. Kung alam mong sumasagot-sagot, iba na. Iba na yon. You have to stand firm. Kailangan ako yung magulang. Alam mo, ang nature din ng bata pa yan manipulative pa rin sila di ba? Kaya Well, itong ano, hindi naman siguro manipulative yung mga, kaya lang kasi dito sa case natin, tong listener, nasanay yung bata na ang kasama lagi yung nanay. So, nanay. nag-build ng relationship yung mami, tsaka yung bata, malakas yun. Tapos biglang nasira dahil nawala, namatay. Oo. Which is a very, very devastating, talagang masakit para sa isang bata. Sa kanya. Oo, na lalo, yung, lumaki siya Mm-mm. sa ina niya. At ngayong malaki-laki na siya, doon naman siya sa kanyang ama. Pero in fairness doon sa ama, he is trying to, sabi niya, sinusubukan niya naman kung ano man yung binibigay daw ng pangangailangan niya na ginagawa ng mommy niya. Binibigay niya rin pero akala niya yun din ang tugon dahil wala nagre-rebelde pa rin. Oo, I think relationship to, meaning baka hindi ko alam kung hindi naman niya ni-specify kung ano yung binibigay niyang needs, pero meron yung mga 5 needs ang mga bata Una, time. Correct. Ikalawa, yung emotion. Yung emotion mo dapat na ando sa bata. Sabihin, kung may time ka nga pero yung emotion mo lagi kang galit, hindi naman maganda yun. Dapat yung emotion mo doon masarap na tender loving care ang dating. Alam mo yung pag ganito, importante, yes. This is the time, kasi sa any relationship, ang komunikasyon or communication is very important. Oo. So mahalaga yon. Now, hindi ko alam kung paano siya nakikipag-communicate sa anak niya, pero subukan niyang, hindi lang naman siya, kayong mga parent, alam kong napakahirap po, napakalaking hamon po yung, pang mga batang defiant, hindi sunasunod. Subukan niyo pong intindihin yung dahilan, what's the reason behind yung kanyang ugali o yung behavior niya. At hayaan ding yung, you can express, please lang po, ipahayag niyo po ang inyong alalahanin ng mahinahon. Wag yung talagang very harsh. Hindi makakatulong yun I think yung batang ito, kung halimbawa ang style mo dyan sasabihin mo kung ano yung tama, mali, hindi maging effective. Pero kung sasabihin mo sa kanya na mahal mo siya, encourage mo siya, pinapakita mo sa aksyon mo, tsaka sa panahon mo na meron siyang importansya, yun
Oh. it's very important to, kailangan pa rin mag-set ng clear rules, no? Kasi Mm. ako, I remember, naging consulting ako, counselor ng isang malaking Christian school, Mm. Paranaque. Hindi ko alam bakit yung mga nasususpend sa akin binibigay. Anyway, I was helpful naman. Pero one of the things na ano dapat is to set clear rules. Kung meron talagang patuloy pa rin defiant, you know what I do? Yung iba kasi ginagawa ng magulang kasi nahiya sila dahil isang Christian school yon. So they would bring me sa ano nila, they have a big house. So I would draft home rules contract. So may mga terms and condition doon at saka consequences. Pero I sit down with them muna bago kami magpirmahan. So I would let and also the teenager hear her out. Gusto kong makita niya rin kung ano yung nakikita niya, decision niya. Pero kailangan din ang parents have to be firm. Ito po yung ano, okay, if they agree, then we will sign. Ako yung witness. Kung hindi niya sinunod to, di kailangan ano, halimbawa, ang isa sa mga ano ko, I remember, kunwari, panay absent siya sa school, hindi Oo. pumupunta sa school. At least nabibigay So, yung ano, responsibility sa kanya, no, na dapat okay? itaguyod. Dahil hindi ako pumupunta sa school, una muna yon to make it clear to her, that's the reason why nandito ka ngayon sa counseling or therapy. Oo. No? Hindi pwedeng ganon no? Kasi responsibility ka pa rin ng iyong mga magulang at para rin sa iyong kapakanan to. So, if I do, a-attend ka nitong mga ano, you will earn the trust ng family mo. If I don't, ayan, meron mga privileges na pwedeng i-withdraw sa kanya. Kunwari, yung gamit ng cellphone, o panonood ng TV, o going out with friends until I comply. So, may isa ito sa mga ano, may consequences. Pero nasunod naman, ang maganda nito kasi it's for their own sake. Kapag hindi na-achieve yung goals, counseling, therapy. Kasi sabi ko, inire-report to sa school. It's for your own good. Kasi meron silang isang requirement. Kasama ba yung mga magulang na nag-i-involve din, Yes. siyempre, no? Ay, yan, maganda. Yes. Kasi alam Yes. mo, Oo. gusto ng mga bata yon na sila ay sinasamahan ng mga taong kasama nila sa bahay. Yung mga nagpo-provide sa kanila ay mayroon ding, ang kumbaga, ang tawag natin, may amor sa kanila. Mayroong Oo, kasi, magandang pakiramdam sa kanila. at saka sa atin, di ba, sa pag-aaral natin sa family, yung theory ng family system, kapag ang problema, usually ang identified patient, yung anak, di ba, pag may problema. Oo, for your information po, parents, ang problema po nila, simptomas din yan. Yung simptomas problem, simptomas din po yan ng family system. That is why, kailangan pong isama sila sa counseling. Pero Ibig hindi laging nandun sila. Ibig sabihin, time. yung simptomas ng bata, yung struggle ng bata ay simptomas ng relasyon ng buong pamilya. At very biblical Sabi nga sa Bible, di ba? Yung sakit ng kalingkingan ay sakit din Yes, ang ng buong. katawan. Oo. Kasi if one member is weak, yung isa ano natin, o kaya subukan mo, pag masakit ang ipin, ay wala na. Lahat apektado. Tindi nun, Ay, grabe. marami pamilya ganyan. Pero ito pa kung minsan nakakalungkot. Siyempre, mananampalataya ang magulang. Parang ganito ang dating Parang kailangan ako ang maging, there was one time, hindi ko alam kung she's a believer, but because she's separated. So, yung problema ng bata, binibigay ko yung kanyang part, contribution. Ito po may program, you have to do this as well. Kasi, kayong dalawa imimit ko sa susunod. Binabalik niya and then naka-ready yung, iniiba-iba ko na lang, no? Naka-ready yung kanyang, she will pay me in advance. Yung check. Binalik ko yon. I don't do it this way. Saka sabi ko, kailangan po kayo ng kailangan kayo dito ng iyong anak. Oo. I-refer ko na lang po kayo. Parang ayaw nila, pag parang lalo believer, mananampalataya. Parang kami, may problema. Ay, nako. Yan yung sinasabi natin, baka dinadaan yung need sa pamagitan ng pera-pera, hindi naman ganun. Ito ang nangyayari dito sa bata, nagre-rebelde dahil namatay at nawala yung nanay. Siguro alam mo, ang kailangan ng batang to,
kadamay, yung dinadamayan siya sa kanyang loss, sa kanyang pain. Kaya, Yung masakit kaya yun. I would suggest, kung yung hirap na yung Mm-mm. tatay, kung nakikinig kayo, kayo po ay humingi ng professional na tulong. Mm-mm. Mula sa isang you can ask Pilo kung sinong pwede niyang i-recommend. So, sa Mm-mm. kanya mismo. Para magbigay ng mahalagang suporta. Opo. No? Kailangan yung support from you, both of you and your daughter. Kasi mahirap yan. Medyo parang mahaba-habang panahon kasi na hindi niya nakilala yung anak niya. Ngayon lang lumalabas ito. So, kailangan talaga ng professional help na. Kasi hindi niya nahihirapan na ka rin siya kasi hindi niya na yung Mm-mm. kanyang mga strategies mukhang Oo. hindi na umuubra. Mukhang nahihirapan na si tatay, dahil Oo, oo. kailangan ng professional help para tawag ito, Mm-mm. makonekta uli at ma-restore yung Opo. inyong relationship. Kailangan maramdaman ng anak ninyo yung pagdamay ninyo sa kanyang buhay, sa kanyang kinalalagyan. Oo. Mahalaga laging i-emphasize yun yung goal ng therapy or counseling is always yung restoration Mm. sa self niya, sa self, Mm. and with others. So mahalaga po yun. Kaya Ah, yun po ang maaari naming maaari kong i-recommend siguro, ayan. suggest. Ayan, sige. Antayin po namin kayo. Sige. Mamaya kukunin ko yung phone number ni Ate Kit. Okay, ito yung second listener natin. Sabi niya, Hmm? parehas na pong may trabaho ang mga anak namin. Kaya hindi na po namin masyadong pinipressure na magbigay sa amin. Since sila na din naman ang nagbabayad ng bills sa bahay. Tuwing Mhm. sinasabihan ko po ang asawa ko na gumawa ng paraan para magtrabaho, nag-aaway lang po kami. Ano po kaya ang pwede gawin? Hindi ko maintindihan. Parang may trabaho yung mga anak? Ayun. Pero Yung they're mga anak paying, may trabaho, nagbabayad ng bill sa bahay, hindi pa oo. nila pinipresyo na magbigay. Pero yung asawa, wala. Walang trabaho. Kaya Kasi nag-aaway. pareho na yata silang ah, Eh, provided naman sila. trabaho, kaya hindi po namin although wala namang sinabi dito na na sila, no? They're Mm. Hindi naman retired. sinabi kung retired sila, pero palagay ko hindi nagtatrabaho ang isa sa kanila o dalawa sila na hindi nagtatrabaho. Either way, provided naman sila ng Mm, kanilang mga anak at nag-aaway mm. sila. Ang gano'n. Ano po kaya ang pwede gawin? Nako, pag-usapan natin to, ate. Alam, Kung kailang, halimbawa, sige. may anak kayo at may mga anak na stable na bibigyan na kayo ng mga pangailangan nyo, ako siguro kung halimbawa ako yung anak na ito, gugustuhin ko wag na sila magtrabaho para hindi na sila mahirapan. Oo Bibigay nga. ko na lang, 'di ba? Siguro ganun. Mm, Ngayon, kung gusto naman nilang mag-asawa na magtrabaho, syempre nakakabagot din sa bahay, walang ginagawa. Di sige, magtrabaho. Pero eto, nag-aaway mm. yung mag-asawa. So, mukhang away mag-asawa ito. Ano kaya ang maganda gawin dito? Alam mo, ang isang mahalaga na siguro, kailangan siguro yung tugunan natin yung ano ba yung mga financial concerns nila, no? Pero Mga mukhang financial. hindi na nila mukhang hindi sila pressured, hindi sila Oh, pero hindi naman I'm sure salat. pero may mga emotional dynamics pa rin at play dyan, no? Oo. Siguro ang gawin, encourage siguro ang mag-asawa na siguro suriin nila ano yung mga alternatibong paraan para mapunan yung kanilang kita na ayon sa kanilang interes. So yung kakayahan ng asawa. So Ah, dapat sa kakayahanan niya rin, no, yung capabilities niya, interest niya, mm, ano ba? Gusto niya part-time, freelance, or mm. ano yung klaseng hobby siguro ng kanyang pakikinabangan niya ayon sa kanyang hilig. Mm. So Kasi mahalaga 'yon. tingin ko Mhm. ang nangyari Mhm. dito kasi parang nahihiya din yung mga magulang na umasa sa mga bata. Kaya Mhm. kaya ini-insist ng asawa na magtrabaho naman. Para kumbaga Mhm. hindi naman dapat Panay umasa na lang lang. dole outs. Oo, ayun. Pero siguro yung isa pwede naman dahil napalaki na naman nila, parang gano'n. Magkaiba sila ng tingin sa Mm. sitwasyon. Mm. Ano rin, yung siguro talagang maganda siguro kung meron, alam mo yung pag ganyang pag-uusap, isama nila yung, meron kasi sa isang anak nila. Di ba yung sa Oo. may isang anak na mas, siya yung reasonable to talk with.
she would be willing to listen. Siguro, they can ask her to sit down. Ito anak, may problema kasi kailangan namin yung, hindi naman ito paraan na I'm sure very helpful din naman, hindi naman suspicious siguro yung anak mo, kaya nga hinihingi nila dito. Yung someone na who's really reasonable and would listen, na ito nga kailangan kasi yung kakulangan din namin sa mga kailangan namin. So, ang ini-encourage ko ang tatay mo, na gano'n, maghanap ng mga alternatibong paraan para punuan din yung aming kita na siguro maghanap siya ano yung ayon sa kanyang interest. Mm. Ngayon kasi, I'm sure ito, parang hindi pa naman siya, ano pa siya eh, alam mo, they're even, halimbawa, retired sila. Halimbawa, these are retired parents, no? Mahalaga na talagang upuan niya with the anak. Palagay ko Kasi nga. no? Tapos ito pa, Pero yung retired, baka hindi pa retirable age kasi pinagtatrabaho pa eh. oo nga. Alam mo kasi may mga ito rin, kahit naman senior na, kung productive pa siya, let's Oo. encourage them to find, magaganda yung like McDonald's, or ewan ko, itong mga yung parang sa pag summer job, may mga oo. magka-cashier sila, o yung ganon, Kahit yung nakakatulong yun. tinda-tinda, entrepreneur, Opo. ganun. Saka meron tayong kung halimbawa, these are retired, may mga government assistance program, o tingnan nila to, no? So may mga community, o yung mga mapagkukunan sa komunidad na maaaring makapagbigay ng suporta. So kailangan yung community, no? Kailangan bukas ang pangunawa. Again, yung communication is very important, no? Na Okay. para malagpasan nilang hamong ito. Kaya yung mga anak, wag naman masyadong nagbibigay na naman kami pambayad ng bills eh. No? Kayo na bahala. Hindi naman, huwag naman Para may sanang personal ganun. fulfillment din eh, no? Oo, di Para ba? yung mga, kahit na ba Oo. matanda na. Pero alam mo, I think, kailangan pag-usapan nitong mag-asawa kung ano yung Yes. pagpapahalaga nila patungkol sa trabaho, patungkol Correct. sa pagkilos, tsaka sa kanilang pag-edad, Kasi siguro sa isang banda, gusto naman ng tatay na magpahinga siguro dahil okay naman na. Ang gusto naman siguro nung nanay ay huwag tayong masyadong paasa dahil nakakahiya naman sa mga anak. Siguro kung makakapag-compromise kayo, mapapagkasundan. Maganda Correct. yung sinasabi mo, ate, na Mm-mm. ng konting kita man lang, pero kung kayo'y pagod na, kung kayo'y hirap na, hindi na, pag-usapan ninyo kung hanggang saan lang pwede. Para bang merong punto si ate, may punto si kuya, Mm-mm. merong punto ang mag-asawa, magkabilang Mm-mm. pwede namang hindi pag-awayan. Sana hindi niyo Oo nga. pag-awayan to. Oo, Pwedeng, saka hindi makakatulong pag minanag yung asawa na ayan, magtrabaho. oo, Ngayon, ibang klase to, kung iba yung konteksto naman ng problema nila. Halimbawa, kung may issue talaga yung lalaki, iba naman yun, no? Iba na yun. Pero mahalaga, i-encourage yung isama niyo po yung isang who's very reasonable yung anak to sit down with you. No, pag-usapan yon anong pwedeng Kasi, i-compromise. sa Oo. atin, sa kultura natin, Mm-mm. magandang itambal to sa kultura natin. Mm-mm. Hindi naman sa masama ang magpahinga, no? Hindi naman masama ang magpahinga. Hindi rin masama yung maging kontento na kung ano na andyan, na may nagbibigay naman sa'yo. Hindi naman masama dahil kung ikaw matanda na talaga, gusto mo na rin mag-rest, no? Pero sa kultura natin, merong dangal yung pagiging, yung kumikilos ka pa rin para sa sarili mong Productive. pangangailangan, na Mhm. hindi ka umaasa. Kaya nga, hindi marangal sa ating mga Pilipino yung paasa sa iba, o kaya yung Mhm. yung parang kung tawag natin pasang krus ang tawag. Ayaw natin maging pasang krus, Burden. Oo. burden. Ayaw natin parang mga tawag dito, kinakarga, Mhm. bitbitin o yun, burden, bitbit pa ng iba. So, iyan sa kultura natin Mhm. hinihiling, kahit kaya may mga kilala ko senior na nagtatrabaho din. Ay, na Oo. na ano nga ako, naawa ako, meron akong nakita. Alam ko, mga 80 na siguro yun. Wow. Maputi na yung buhok, tsaka nakauugod-ugod na. Nagtitinda pa ng balot. Sabi ko, ba't naman? Kawawa naman. Ganun. Yung Pero, mga ibang senior na yan na nakita oo, ko yung, kaya merong naalala ko dun sa street, yung barkada ng Itbulaga, ini-interview nila, bakit ho kayo naglalako pa? Ayaw daw nilang maging burden
sa sariling family nila. Ayun. Kung minsan din nalulungkot ako dahil may narinig din ako yung parang may elderly abuse. Sa loob ng bahay, nagpaparinig, no? Na hindi sila dapat maging pabagatin tapos paalagain tapos may manaririnig. Kaya kung minsan umaalis yung matanda naglalayas. O kaya she would have to look for a job for herself Oo. para lang wala siyang marinig. Mag-iingat din tayo sa ganyan, tayo mga anak na Oo. magbibitiw tayo ng mga salita na nakakasakit kasi very sensitive na itong mga mga seniors na din. Yeah, oo. In fact, dapat talaga alagaan sila. Itong halimbawa, balikan natin yung tatay na bakit. Siguro, tanungin din ng anak, tay, bakit may nararamdaman ba kayo? Hindi niyo na ba? Ano yung kaya niyo gawin? Baka may nararamdamang sakit. Baka may physical limitation. Oo, yun pa yun siguro. So mahalaga yung tama magko-communicate sila. Mahirap nang walang pag-usapang maigi. Oo, kasi mag-aaway talaga yun. Nako. Lalo pag tumatanda na iba yung Oo. Pero alam mo, ito common sa mga Pilipino, kahit matanda na, gusto pa rin nilang ayaw maging pabigat. Pipilitin yung lahat ng pwedeng gawin para hindi maging pabigat sa pamilya. Maganda ang pangitain, pero kailangan din natin bantayan dahil tayo ay may obligasyon tayong kilalanin kung sino mahina at malakas sa ating society. Ganun tayo mga Pilipino. Yung mga lalakas, tumulong sa mahina. Yung mahina ay kailangan gawin yung lahat para lumakas din o kaya tumanggap ng pagtulong. Yan, siguro magandang pag-usapan nila mag-asawa. Ano ba talaga? Tanggap o hindi? O baka mayroong middle ground na tinatanggap at the same time hindi nagbe-burden. Yung pag-usapan ninyo at hindi dapat pag-awayan dahil napakaganda naman ng ating kalagayan dyan. Buti nga kayo Sana all ganyan yung mga problema lang. Nako! Parang I appreciate yung children, no? Yan, bait naman ng mga bata. Uy, congratulations sa inyo. Nako, nakakatuwa naman mapagbigay sa kanilang magulang. Alam mo, Ate Kit, nalulungkot ako kasi sa social media, ang daming mga nagpapalaganap na pabayaan na lang yung mga magulang nila. Kailangan meron silang mga kanya-kanyang ipon. Kapag wala, hindi, pabayaan na sila. It's so... Ang sakit. Parang pera-pera na lang ang katapat ng Nako, kailangan nating i-deal yan. Pero meron pa tayong isang break. Babalik tayo Ate Kit. Pag-usapan natin yun kasi importante na hindi maging materialistic ang pananaw nyo sa inyong kamag-anak. Ang sakit. Pag may mga bata, may mga ngayon, sa hirap ng buhay, parang ipagmamayabang mo na kumita ka maayos ka, dapat maayos din yung magulang mo. Pero kung hindi sila maayos, kung hindi sila maayos ang kanilang kalagayan at talagang hindi sila nabigyan ng pagkakataon na kumita at sa edad na yun, kunwari, maraming mga senior ang mahirap. Anong gagawin natin doon? On the contrary, meron ding senior na break na ba? Continue na lang natin. Sige, mag-break muna tayo. Continue natin. Para balikan natin yan. Okay. Sa pagbabalik ng Heartline dito sa 702 DCAS. Don't go away. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin kapuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi ng kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian natin kasama sa lahat ng pagkakataon. Nagpapatuloy sa ika-75 taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo.
Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaibigan, mga kapatid, at mga katoto, mga katropa, kaagapay, lahat na naandito sa ating 702 DZAS. Habang kayo nakikinig dito sa Heartline, Radio TV version ng ating Friday Night Edition. Salamat sa inyo. At kayo na naka-tune in pa lang, nako, ang sarap magkape kapag gabi. Pero kahit mainit, pwede pa rin naman, ano? Hinay-hinay lang dyan dahil mainit ang ating talakayan. Wow, ano. Kanina, andito pa rin si Ate Kit Molina. Hello, Ate Kit. Yeah. Alam mo, kanina nabitin tayo doon sa talakayan na ba, yung mga nanay ba talaga dapat nating obligasyon ba natin na alagaan o hindi? Sa ibang bansa kasi, meron silang mga nursing home kung saan inilalagak sa institusyon ang pag-aalaga sa mga magulang. Pero sa atin, hindi tayo ganun. Alam natin yung halaga ng isang tao. Yes. Iba yung pag-aalagang personal kaysa sa institusyon. Pero maraming mga debate, maraming nagsasabing kung ano-ano doon. Ano. Tanong ko sa'yo, Ate Kit, dapat bang alagaan pa ang mga magulang kapag sila ay... Nalagaan ko mama ko kaya alam ko. Dapat lang alagaan natin kasi unang-una wala namang means unang-una economically mahal ang mga private yung mga private homes. institutions. Yeah, oo. Oo, ilalagay mo doon yung magulang mo. Mahal 'yon, mahal. Hindi kaya 'yan. Pero iba pa rin sa Asian context naman hindi lang sa atin even Chinese. They have high regard for mga elders. Mga elders and they they really take care of them. So dapat dapat lang alagaan, hindi yung ganito kasi kung minsan ang mag-aalaga niyan si ate o isang kapatid kasi siya yung may kaya. Mali po 'yon. Pagdating sa pag-aalaga ng ating magulang, it's a shared responsibility. Yes, it is. So ako yung physical ako caregiver ng mom ko, pero yung mga kapatid ko, they're my extended arms. Yung generosity nila, so nag-provide, but I never ask for, di ba, allowance o ganun. Kung ano lang yung nandun, ipagkasyahin. And then, take turns kami, ito lang na, my husband is a gift. I thank God for him. Kasi baliktad yung ng oras ng Alzheimer's dementia So pag gabi, gising na gising sila, so I have to be up too. So may Alzheimer's pala si noon, walang Mother. sabihin madaling makalimot. Naging progressive na later. Oo. Nawawala yung nawawala yung here and now, pero yung long term, yung past. Yan naalala yung dati na yung panahon ng Hapon. Hindi naman. Pero mga significant, yung mga names, di naman, wala siyang sinabing ganun. Pero magaling mag-Japanese ang nanay ko. Magaling mag-Hapon ang nanay ko, ni Hongo. May ikukwento sa'yo
Nag-alaga sige. kasi ako, 4.5 years kong inalagaan yung auntie ko na talagang may dementia, talagang ulyanin. Pero Wow. natuwa ako, ito kukwento ko sa'yo one time. Joke to, joke. Yeah. Parang alam ko na direction Sabi, na. sabi ko doon sa tiya ko, at kinamusta niya ako, o ano, kamusta ka? Kumain ka na ba? Tapos sabi ko, opo, tapos na po ako kumain. Ay, sino ka ba? Sabi ko, ako si Pilo, yung anak po ni Lordeng, kapatid ninyo, si Lordeng. Sabi niya, anak ka ni Lordeng? Oo, kilala niyo si Lordeng? Sabi niya, ay malay ko sa'yo. E di nung susunod, naulit na naman, ano, kumain ka na ba? Opo, tapos na po. Ay, sino ka ba? Ako ho si Pilo, yung anak ni Lordeng. Anak ka ni Lordeng? Opo, kilala niyo si Lordeng? Sabi niya, abay, malay ko sa'yo. So, nakalimutan na niya yung kapatid niya. Pero paulit-ulit, gano'n, Oo. mga 4, 5 beses. Ano. Nagsawa na ako. Sabi ko, ganito, ibahin ko kaya yung style ko. Sabi ko. Sabi ni auntie, o ano, kumain ka na ba? Opo, tapos na po ako. Ay, sino ka ba? Ako po si Piolo. Si Piolo Pascual. Sabi niya, Ano sabi? ikaw si Piolo Pascual. Yung nasa TV. Opo. Yung nasa Aba, nobela. Opo. Yung okay sa ah. ABS, doon sa Channel 2. Opo, opo. Aba, Kilala niyo si Piolo Pascual. Kilala niyo. Sabi niya, oo, kilala ko si Piolo Pascual. Si Piolo Pascual, yung anak ni Lordeng. Sabi ko, nagsama okay na. ko, okay ko. Nagsama na. Anak ni Nagsama na. Lordeng. Parang yung sa akin naman kay mama, ito yung ano meron kasi nakakalimot na sila Di meron akong Mm. picture pinakita sa kanya na ano, mama sino to? Yung present na ano niya na, sabi niya, si Lola. Si Lola daw yon. Pero So picture na kumuha yun. uli, picture niya yon. Kumuha uli ako ng picture ma. Ito. Tapos binulong ko na sa kanya, si Lola niya daw, ikaw yan. You're now 80 years old. Ito ka na. Tapos mamaya gumanon. Tumalikod. Bakit? Mahiga siya Wala. Ayaw niya. Hindi daw siya. Parang ayaw niya na siya yon. Tapos Ah, mamaya, nililinisan. Pagkatapos inayos ni Alex yung ano. Tapos sabi daw niya kay Alex, sa husband ko, alam mo, tinuro ako, mama ko yan. Ako raw mama niya. Nakakatuwa din yung ano nila. But Oo. anyways, going back to itong mga seniors ngayon na ano. Oo. Naalala ko yung binabanggit ngayon, di ba? Dapat alagaan po. Huwag yung parang Mm. nagpaparinig yung pabigatin. Pero ito, karamihan, di ba kasi pag mahirap. Meron ding mayaman. Nalungkot ako dun sa ano, again, sa Itbulaga, may in-interview silang senior. Ang ganda niya. She's 70 and she's pretty. Nakaayos. Mm. May kaya. Tapos, ang sabi niya, yung sadness in her voice, sana naman maalala nila ako. May Oo. kanya-kanyang bahay na daw yung anak niya. Yun Mm. lang ang gusto niya maalala siya kasi her husband passed away 2 years ago, parang ganon yung that time situation. Alam mo, sabi niya, hindi porke sabi niya, dahil tingin nila kaya ko. Oo. Oh, di ba? Oo nga eh. Actually, Yung ang ano, yung ang lungkot, nawala di na yung ba? relasyon. Ano yun? Di mo na ba magulang yun? Di man Oo. tama, Tapos, no? sige, makiusap kayo, sabi naman nung silang tatlong bugok. Hello, nakakatawa, makiusap po kayo, ganyan. Ito lang, yung gusto lang nila, ano naman yung bumisita kayo once a week. Mm. Yeah. No? Yung ganun, may kaya naman kayo, may sasakyan. Mm. Ang sad naman ng ganun, wag natin silang i-neglect. In At fact, nasa Bible 'yon ano, maski sa oo, Biblia, sa Acts, inaalagaan maging yung mga balo nung mga yes. tao dun sa Acts, makikita niyo 'yan na Mm-mm. nung nagkaroon sila ng problema kung sino magsisilbi dun sa mga balo tsaka sa mga byuda, Mm-mm. ay ba'y kailangan nila na tugunan Mm-mm. 'yon. Yung komunidad ay talagang nagtutulong-tulong at True. kinikilala ng buong komunidad ang halaga ng pag-aalaga sa mga mahina, sa mga may sakit, sa Oo. mga balo. Andiyan naku, 'wag po nating kalimutan na higit pa sa ating kinikita, higit pa sa ating mga personal na intensyon ay yung mabuti tayong makitungo at nangangalaga sa mga tao din na katulad natin, ng mga Oo. senior. Hello, mga senior citizen. Yes. Alam mo kaya napakahalaga nung Innocence Fellowship nila, yung community ng OSCA. Yeah. Nag Ano yung Oscar? Yung ano? meet sila kasi they need one another.
Yung sorry, mga, Office ng Senior Citizen Office of kasi Senior Citizen, kailangan, oo. kailangan nila yan eh. They need one another also because Yeah. that is their way to lift themselves up. Mm. Mahalaga yon kasi kung nane-neglect, alam mo, napakahalaga rin yan sila nag-ano. In fact, sabi ko, gusto ko matagalize na tong yung libro ko na photo essays on grief Sige. para ibigay ko yun sa Oscar. I mean, Ayan. i-promote. Yan, antayin natin yan, ha. Nako, Ate Kit, that's a very interesting one. Later, pakita mo sa Okay. amin yung book, ano? Pero punta tayo sa ating Hindi, next listener. later na yon yung copyright daw yun. Iba pala yung May copyright pa. ang Hindi pa. Tagalog pala, separate yung book sa English saka Tagalog pala. Oo. Oo, Ika-copyright yun. magkaiba. Opo. Mm. Anyway, Sige, eto. Ang mm. next listener natin, sabi niya, tungkol sa kamatayan. 3 years ago po, nang namatay ang mother-in-law. That time po ay okay naman kami, pero nararamdaman mong ilag kami sa isa't isa. Hanggang ngayon po ay may regret ako na we were not given a chance na maging close. Lalo na po at sabik ako sa isang ina. Hanggang ngayon po ay lagi ko siyang napapanaginipan. How to deal with it? So, ibig sabihin, may mother-in-law siya, namatay. At tapos napapanaginipan niya ngayon dahil hindi siya naging close. Siguro, ano kaya magandang gawin ng isang taong naaalala yung kanyang mahal sa buhay pero patay na? Alam mo, teka ha, parang hindi ko alam kung paano ko ano tong, sorry. Anyways, alam naman natin pag dealing with grief, ito tayo ngayon sa grief uli, pati guilt, no? Yeah. Talagang ano rin yan, can be challenging, especially pagdating sa ating family, no? Relationship. Alam mo, ang masasabi ko dito ay mahalaga na payuhan siya na pahayag niya yung kanyang damdamin, humingi sa kanyang siguro kabiyak, humingi ng suporta mula sa mga mahal niya sa buhay o kahit sa isang counselor, no? At hanapin ang paraan upang, a way to find ways to honor then his mother-in-law. Yes, oo. Yung mga Maraming memories that paraan. could help him cope. Oo. Tapos, karagdagan yan, mag-reflect siya doon sa kung anong natutunan niya dyan sa experience na yan, no? And then, gamitin niya yan para ma-strengthen din yung current relationships niya. Oo. Para that's Ayan where he can provide comfort. Pwedeng i-deal yung napapanaginipan mo at magagamit yan sa counseling, sa psychotherapy. Meron tayong mga methodology para ma-deal, mabigyan ng linaw yung mga panag-inip na yan. Ako, nakakatuwa to. Sana makapag-counseling po kayo, no? Kailangan din nila yan. Okay, mamaya, bale, kapag kunwari Ate Kit, kung may gustong magpa-counseling sa'yo, paano kayo makakontakt? Doon sa numbers na I gave you, pero kailangan pong you have to call and set an appointment. I have to, can I say that also? But I charge. So, socialize naman po. Sige, ang kanyang number, si Ate Kit Makayayong sa 0927-910-5687 at sa 0999-351-5514 for counseling po. Pa-appointment muna, hindi siya nagka-counseling sa phone or sa text. Hindi po. Hindi sa text. So kailangan bawal. appointment. Ano to, face-to-face o online, Ate? Online, but it's still we see each other. Online po yan. Kasi kung pupunta ako Makati, ang layo. I cannot. Cannot be, para 1 from 3. So, 0927-910-5687 tsaka 0999-351-5514. Ayan, okay. Thank you, Ate Kit. Sana nga bigyan to ng pagkakataon. And then, kung gusto niyo face-to-face, ako yung nagko-conduct ng face-to-face sa Back to the Bible Building, doon malapit sa SM North. Tawagan niyo lang ako sa 0999-579-0049. At pwede tayo mag-set ng appointment face-to-face. Ayan, okay. Mamaya uli, tingnan natin itong next listener natin. Sabi niya, paano ko po tutulungan ng anak ko? Hindi kumakain at pumapasok sa work. Nang kinausap ko, inamin niyang they had sex nung office mate niya na may girlfriend na pala. Nalaman ng GF niya, ang pinili ay ng lalaki ay yung GF niya. Iniwan siya kahit may nangyari na sa kanila.
yan ang nagpabagsak sa anak ko. Ano po ang pwede kong ipayo sa Oo. ay naku, sakit Oo. nito. Oo. Nakakalungkot, no, na marinig na dumadaan sa ganyang sitwasyon, no, ang kanyang anak. Mm. So, mahalaga Sabihan kasi na pero Oo. wait lang Ate Kit, na Oo. medyo hindi maganda 'to kasi gusto kong sermonan siya. Mhm. Mga lalaki, Correct. mga lalaki kayo, ayan. Tayo lahat mga lalaki, okey? Ang isang katangian ng isang mabuting lalaki ay mayroong integridad at paninindigan sa kabutihan. Kung ikaw tinuturing mo na lalaki ang pagkakalikha sa'yo, huwag kang gagawa ng bagay na hindi mo papangatawanan. Naku, dahil iyan ay tungkulin natin sa mga babae. Tayo ang kinatawan ng Diyos sa mga babae at sa ating mga pamilya. Bagay, kinatawan din naman ng Panginoon ang bawat babae. Pero tayo ang kinatawan ng Diyos na maging bagay na magpoprotekta sa ating mga kasama nating kababaihan. Kapatid na babae, kapwa babae, mga magulang, nanay, yan. Dapat bigyan niyo ng halaga ang inyong pagiging lalaki dahil kung hindi, nako, malaki ang inyong haharapin na accountability sa Diyos. Pahalagan nila, protektahan nila ang babae. Ang babae, oo. Protektahan niyo. Hindi ito para gamitin nila to take Oo. advantage of their kahinaan. So, Mm. sasabihin nila na ganito. Tapos, alam mo, ang lungkot nitong nangyari sa kanya kasi it's a betrayal. Betrayal, indeed. Oo. Oo, malalim yung ano na yan. Na-betray siya. So, I don't know, hindi ko alam talaga kung ano nangyari, pero isang bagay na mahalaga ngayon ay, provide a safe place for her na ma-express niya yung kanyang damdamin, lalo na kung yung sa magulang narinig nila to, nagsasabi na walang paghuhusga. Huwag kayong Ito'y harsh. nakaka-recover pa Diba? naman ng no, di ba? May recovery pa rin naman to, di ba? Oo naman, meron naman. Meron, pero kailangan ng help yan. No? Yan, help. Outside help. Now, ipaalala sa kanya, ito ang maganda, no? Dapat din i-remind sa kanya na hindi nasusukat ang kanyang halaga base doon sa nangyari sa kanya. So she is not defined by that experience and that she deserves respect. Kailangan emphasize honesty sa lahat ng relationship. Ipadama niyo po sa kanya na nandiyan ka para sa kanya kahit ano po ang mangyari. So kailangan yun no? That you are there for her no matter what happens, no? So at hikayatin siyang humingi ng ito na yung sinasabing tulong ng professional. Mahalaga yan, no? Kasi in a sense that's also that's also sexual abuse. Yes, it is. It is sexual. Emotional, sexual, no? Encourage siya na magkaroon ng ito yung let her know, yung encourage siya na magkaroon ng healthy mga distractions or activities, no? That she would enjoy para ma-lift siya. So malungkot itong nangyari ito pero natutuwa ako sa sa mga magulang o ina Actually, lalo, no? Yung lalaki diyan pwedeng sampahan ng acts of lasciviousness. Correct. Pwede silang sampahan. At talagang yung mga nako, seryoso yan. Kapag kunwari nagawa mo yon, makikita mo mayroong mga correction na pwede magawa diyan. Nako, that person, kahit nasa opisina, kahit hindi ka related, pwede siyang magkaroon ng acts of lasciviousness diyan. Nako. And when you file that, mahabang proseso, of course, no? That because it's an office mate. Kahit sa office pwedeng i-file. Pwede siyang masuspend. Pwede siyang masuspend or depende. Pwedeng matanggal din. Depende kasi nasa company policy, depende doon, ano. Pero by law, ang lahat ng kumpanya ay ini-encourage na i-prevent 'yon, tanggalin 'yon, hindi mangyari 'yon. May mga nasa yan. Nasa VAW yan sa Violence Against Women. Yes. Nasa batas yan. Kaya VAW C. ang lang dyan, kasi alam mo pagdating sa abuse, very potent ang dynamic ng shame. So may shame pa dyan. So kailangan munang i-empower siya. Usually itong mga abuse survivors, we need to empower them sa therapy, sa counseling. Kasi takot pa yan, may takot, yung hiya, pag nalaman sa lalo talagang grabe yung sa kanya Parang nasa sense of parang yung rejection sa kanya, na hindi pala siya talagang mahal.
ginamit lang siya. So marami masalimuot, kailangan mo nang i-process yon, no, yung mga feelings na ganyan. Kasi yung she feels na she's helpless, actually that's a condition, ano eh. It's a learned helplessness. So kailangan din tulungan siya ron. She can learn that. Pero mahabang Mm. proseso dahil may hiya pa dyan. What? Pag malaman ng office, nakakahiya. So doon muna i-empower natin siya kasi Mm. hindi agad yan, hindi yan ganun siya ngayon siguro. Oo. At Talaga palagay ngayon ko talaga betrayal din ng ano niya. at Oo, palagay ko yung magulang pwede niyang ma-encourage na hindi naman ito habang panahon magiging ganyan. At correct, masakit correct. kasi sa puso yun, nagmahal ka tapos binigay lang Mm. natin. Kaya nga ba sa moralidad natin mga Pilipino, Ay, oo, hindi sinabi natin mo. talaga binibigay ng yung ating bu kung sabi nga ng tiya ko, yung kaluluwa mo. Hindi mo Oo nga. bibigay katawan at kaluluwa mo sa isang tao kung hindi rin naman niya paninindigan 'to sa kasal. Kasi ang Mm. taong tunay na bukal sa'yo, isasarado na niya lahat ng pinto para umatras. Talagang Mm. iko-commit niya yung sarili mo. Ay, alam mo Ate Kit, Uy, napag-aralan ko, isa sa mga kulang na skills ngayon, alam mo, ah, decision making skills. ayun. Makikita mo sa social media may mga nag-o-offer ng problem solving skills, decision making skills, critical thinking Mm. skills. Mm. Sineseminar na ngayon yun, hindi ako makapaniwala. Ba't gano'n? Wala na ba ngayon yun talaga? Dati meron naman. Pero yun alam mo, isang Mm. katangian ng mga tao ay decision making skill, Mm. nawawala yun kapag wala kang commitment. Mm. That's Habang true. habang Ang ano hindi kasi, nagko-commit, alam mo yun Ate Kit, habang nawawala mm, commitment, yung pagiging matapat, kung hindi yun ayun. maipapatuloy, nawawala ang iyong decision making skills. Alam mo, mahalaga yan, pinapasok ko pag, if I give a talk on adolescent sexuality and Mm, spirituality, yeah, no, kasi yung ano nila eh, commitment, yung lalo pagdating sa boy-girl relationship, alam oo. mo yan. Tapos yun din ano, that's why pinapasok ko rin yung ano eh, that's why also, lagi kong pinopost din yun eh, sa pag tuwing Valentine's Day, yung date rape, Mm. acquaintance Date rape. rape? Kasi nga ang ginagawa lalo, date rape. 'Di ba? Usually magmomotel yan sila. Ang Oo. ginagawa kasi ng lalaki, kadalasan yung mga ganyan na mapagsamantala, is actually hindi mo na ako mahal if you don't give yourself. 'Di ba? Yung ganyan, Oo, hindi na kita mahal. So natatakot naman tong babae, na akala niya, namamanipulate. oo, yun pa, kasi lalo pag bata, teenager, especially if itong teenager galing sa dysfunctional family, Mm, kulang ng pagmamahal. So ang tingin niya, dependent siya ngayon doon sa boyfriend, na nagtingin niya, yun ang pagmamahal. mm. So di ba ganun ang nangyayari if a child is hungry for love, she would take it voraciously kung merong nag-o-offer sa kanya ng love, even if it's abuse. Mm. So yun, ang tingin niya, love yun. So ngayon, mag-give in siya. But actually, pwedeng kasuhan yung mga ganyan, no? Yung mga, Yeah. alam ko yung ganyan, meron ako naging client na impregnate dahil because of that. Pero hindi rin sila natuloy. Kaya lang, Mm. ang sabi ko, ipursu mo na lang yung ano, pwede mong kasuhan niya kung ayaw niya magbigay ng legal support. Yun Yeah. lang yun. Tumulong yung magulang. But Mm. anyway, so masalimuot talaga itong ganitong ano, pero may Para mga ano naman po. maiwasan nga, 'wag tayong Mm, pumasok sa isang mm. Tama relasyon yun eh. na binibigay mo yung buong kaluluwa at katawan mo nang hindi naman pala wala namang kasiguruhan pala na sayong-sayo siya. Oo, oo nga. Magpakasal kayo para hindi natatalikuran yun. Kasi sa kasal, Oo. binabantayan ng batas yan, binabantayan yan ng church, binabantayan ng komunidad, binabantayan ng mga kamag-anak Mm. yan. Hindi mo pwedeng sabihin na aatras ka na, hindi gano'n. Ay, Oh, kaya nga may mga batas din tayo para protektahan pa rin ang babae, kababaihan sa yes. marriage. May Mm. such thing as marital rape din eh, pag yung Yes. pinipilit. So may Mm. batas tayo kasi you know why? Ang babae kasi ang nagki-carry ng bata. She needs to be stable, to be able to Mm. also bear a child, produce a child na also Oo. stable. And natutuwa ako sa Mm. batas kasi may divinely instituted din yan, may origin eh. Oo. It is to Mm. protect, kasi 'di ba the next generation, ang leader, Yes, the we next have to generation is protect. protected. Oh, protect them kasi nga 'yun ang gusto ng Panginoon. Gusto mo ba maging leader ng ano, napaka-unstable? What's happening sa Myanmar? Nakakatakot yung mga leaders do'n. Oo nga eh. Ay naku, Well, yung isa corrupt. nating
Isa nating tong next listener natin related naman diyan, boyfriend din, pero ibang Ay, sitwasyon naman. sige nga. Sabi Sige niya nga. ito, I have a boyfriend. 7 years na po kami. Masama na po ba akong tao kung napapagod na akong kakarinig at kakaunawa sa mga problema ng boyfriend ko? Ako na lang po kasi ako ang nag-aalaga dahil nga depressed siya. Oh. Naku, tatawagin ko yung kamag-anak nitong ano. Siguro naman may linya yung mga kamag-anak nito. Bakit siya ang nag-aalaga? Oo nga. Yun, alam mo, yung sa mga long-term relationships, nakaka-overwhelm na rin yan, no? Oo. Hindi naman not uncommon, no? Hindi makakaiba yan. Mm-mm. Pero it doesn't make you, does not make you a bad person kung halimbawa, kailangan mo ring pangahalagahan ang sarili mo, bigyan mo ng prioridad ang sarili mo, Oo. ang sa iyong safety at iyong kaligayahan, no? Magkaroon ng open, again, ito yung Oo. communication sa boyfriend mo Mm. tungkol dun sa ano yung nararamdaman mo. Parang, wag naman yung parang, pagod na ako. Di ba kung minsan nagbe-blurt out na silang ganyan? Naisip ko, Magka, girlfriend pa lang naman siya. Di ba? Ang unang dapat may responsibilidad din ito, yung magulang, yung oo. pamilya, mag-anak. Baka inako niya, hindi naman dapat sa kanya. Ano palagay mo, Tikit? Okay, ganito yan kasi bagamat mahal mo siya ng lubos, kailangan din ipaalam mo sa kanya, kailangan mo ng suporta at pangunawa. Ang gawin niya, hikayatin siya na ang gusto kong mangyari dito, yung babae, tama ka, bakit naman lahat na yan inaako mo na? Hindi mo siya responsibilidad, yung lalo ngayon, depressed siya. Mm. Ang depressed na tao, kailangan niya ng family support. Oo. So, Hindi kailangan alternative niya na yan. boyfriend-girlfriend. Oo, hindi, it does not mean na porque ikaw na. At rin, yung mahalaga rin, silang dalawa, Mm-mm. magpasik sila ng couples ng counseling. Kasi Oo. baka may mga issues sila sa relationship nila, Lalo siya. Ganyan, parang ano ba to? Baka naman yung lalaki is taking advantage of his rin. Yung Oo. kanyang weakness, minamanipulate niya si babae para alagaan siya. Baka nga ang No? mangyari, baka lalo pang humaba yung kanyang pagiging depressed kasi may benepisyo sa kanyang pagiging depressed eh. Oo, Ang nakakasama ka. nakakalungkot Baka kung dito, ano pa yung mga bagay oo. ginagawa niyo habang siya'y Pero depressed. ikaw, mapapagod ka niyan You'll be burnt out. Baka ikaw susunod, ikaw rin ang ma-depress. So, paano yan? Hindi, you cannot, kung ikaw ay so stressed out na, di ba yung parang Oo. yung quote, you cannot, parang you cannot serve with an empty cup. Kung Mm-mm. ikaw mismo na, ayan na, na-drain out ka na, hindi na makakatulong yan, no? And you cannot be a support to him effectively. So, kailangan mo humingi na ng tulong. Sabihin mo dun sa lalaki, sa yung boyfriend, humingi na tayo ng tulong, no? So, para malaman niya rin, the professional will tell them, kailangan to ng family support. Para matauhan din yung babae. Baka akala niya okay lang yung ginagawa niya. Sasabihan din siya ng kanyang counselor, and you are not helping Exactly. yourself. Oo, Oo, exactly. you have Ay, to help nako. yourself. Bantay-bantay. Ay, Kung hindi niyo po mm-mm, responsibilidad, baka mm-mm, mapalala dahil sa inyo umasa, mapapahaba yung mm-mm, depression. Pero kung yung mm-mm, magulang ang tumugon, kung naging mm-mm. healthy yung relationship nila doon, dahil kasi yun din naman ang magiging therapy doon. Yung mga Baka magulang, mabuti mga rin yun. kamag-anak, ayun. Para malaman din nila na kailangan pala ng pamilya. Kailangan. Kaya yung babae, kailangan din ng education, and that will help her dun sa professional session. She has to be there too. Oo, ayan, nako, malaking bagay yan, Tikit. Thank you for that insight. Mm-mm, Ito naman, yung ating next listener, sabi niya, mm-mm, I am an OFW for 10 years now. mm-mm, Wow, ang haba. 2 years ago, namatay ang papa ko. Habang siya ay may sakit at bago siya mamatay, pilit niya akong pinapauwi pero hindi pa tapos ang contract ko at ako na lang mm-mm, ang inaasahan para sa expenses niya at sa bahay. Hindi ako mm-mm, nakauwi. Even nung namatay siya, down na down po ako hanggang ngayon dahil di ko man lang nakita si Papa. Hirap na hirap mm-mm. po akong bumangon. Please, help me. Ay, ang sakit. Nakikiramay tayo sa kanya sa pagkawala ng kanyang ama. Ay, oo. So, maintindihan din naman Marami, natin, no? Yung marami ang lalim ng kaibigang lungkot niya. gano'n. Maraming kaibigang Mm-mm. gano'n dahil kasi sa hirap ng buhay kailangan mong magpunta sa ibang bansa. Ang sakit. Yun yung Oo. sakripisyo, grabe.
At saka yung naintindihan din natin yung lungkot niya, yung lalim ng kanyang pagsisisi kung bakit hindi siya nakadalo rin sa libing ng kanyang ama, hindi man lang Oo. nakita ang kanyang ama. Oo. Pero mahalaga tandaan mong yung ginagawa mo ang pinakamabuti, no? Para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa trabaho niya sa ibang bansa Kaya lang, upang mataguyod din sila mm, financially, pero no? siguro ngayon naiisip niya, bakit ba ako nasa ibang bansa nung namatay siya? Eh mahalaga, mas mahalaga yung tatay ko kaysa doon sa trabaho ko. Hindi naman ako makauwi. Yun pa. Mm. Nandun yung conflicting ano niya, Oo. but she has to rin, parang kailangan ito na ipasok yung the right senses. Mm. Okay? Yun ang sinasabi nga kasi hindi siya makaano because kailangan you are doing this which is best for the family by continuing to work abroad at suportahan sila financially at saka hindi pa tapos yung kontrata niya. So it Oo. makes a lot of sense why hindi siya pwedeng makauwi. Dahil pagka-pauwi niya, baka pre-terminate yung kanyang contract, wala na nga Oo na nga. yung family niya. Oo nga. Kaya lang, Oh, siguro mm, ngayong namatay yung tatay niya, mm, may mga bagay na talagang yun pa. nire-regret ng isang tao na hindi niya nagawa kasama yung tatay. Okay, Pero kung ito namang bagay na ito ay hindi magagawa sa ngayon dahil wala na siya, hindi naman correct. siguro Oo. ibig sabihin na walang halaga yung Mm, pagkatao mo sa kanya. I'm sure correct. I think isang practice ng mga taong namatayan ay yung alalahanin yung magagandang Yung events. mga memory. So memories, good events. Oo, correct. Yeah, Yun alalahanin yun yung dahil hindi lang naman yung kamatayan ang worth ng isang tao, eh. tama, Siyempre tama. aalalahanin mo rin yung buhay niya na mas mahaba naman yung time na binuhay niya. Mm. Oo, she can take time para iproseso niya rin yung kanyang emotions, yung kanyang Oo. grief. So maghanap siya ng mga gawa ng paraan, gugunitain niyang alaala ng kanyang ama, yung magagandang alaala, Mm. no? Or she can be creative. Again, she can have a rite or a ceremonial. May mga activities, naalala ko yung Oo. client ko noon dahil nawalan siya ng mother, bata pa siya, grandmother took care of her. Oo. Pero yung the last namin, nag-drawing kami. So nakatulong yung art therapy sa kanya to say Oo. goodbye, finally goodbye. Oo. So, yun, yung mga ganun ba na parang activities na maaring makatulong to remember yung good memories about the father. At then, humingi rin siya ng tulong. Mm. Again, humingi siya ng suporta again sa tagapayo, counselor, upang Yeah. gabayan siya sa panahong ito, no? Oo. Na itong pagsubok. Tandaan, alam mo, I think yung kanyang ama, Oo. natutuwa ang kanyang ama na ginawa niya ito yung parang ang ganda ng ginawa mo para sa family at sa Mm. yung family. At ginawa mo yun kasi nga kinakailangan mong tukurin ang iyong responsibilidad. I believe the father will understand that. Mm. He would understand that. Sabi nga nila ngumingiti ang tatay sa langit sa Mm. mga ginawa mo, yung mga ganyan na no. Pero again, seek help. Kung talagang ka pa, medyo may conflicting emotions ka, kailangan may makausap ka. Mm. Ayun. Yeah. Pwede rin namang mga online, no? Yan, oo, magpa-counseling Oo. kayo kung talagang maramdam Mm. na hindi matanggal 'to sa inyong, pag-iisip yung negatibo. Pag-iisip. Pero Oo. malaking bagay na tayo'y nananampalataya sa Diyos. Tayo na mga Mm. mananampalataya, may assurance tayong magkikita-kita pa tayo uli sa Amen. Ayun. magandang sitwasyon. Dahil mabubuhay maguli yung mga taong kilala natin. Ako, naniniwala ako na kahit yung kunwari, yung mga taong nakaaway natin tapos namatay, Mm. magkikita-kita pa tayo sa Ay, sure. harapan ng Diyos. Surely. Kasi panigurado pagtatagpuin tayo ng Panginoon at mase-settle tayo Mm. ng maayos sa ating mga, damdamin tungkol sa kanila, mangyayari. Mm. Pero Totoo yan. siyempre alalahanin natin hindi lang naman yung kamatayan ang naging, simbolo nung taong yun. Siyempre nung Oo. nabuhay siya maraming ding kahulugan yun kaya hindi ko kakalimutan yung mga magagandang experiences with that person. Or maaring din, it could also mean hindi lang yon, maaring may mga
hindi rin mga unsettled Oo, issues mga din, unsettled no? things. So mahalagang may makausap siya na professional, tagapayo, para rin Yeah, ma-address yun. Pero it's more of her care for the father. yan. Kasi nga, yung nagsisisi siya, wala siya ron. Malungkot yun. Lalo, di ba, ng panahon ng pandemic, ang daming Oo, nangyaring ganun. oo, Yung dami. hindi mo makita. Kaya Oo, ang teknolohiya, hindi mo naging gift. mabisita. Andyan na. Naging, Oo. oo. Nasa labas ka na I'm ng su- ospital, hindi mo malang makita pa. Ganun. oo. Ang I'm sure sakit. siguro siya, nung namatay ang kanyang ama, sila, live streaming din, no? Ng Oo. kanyang sa funeral wake. Oo. Yun, siguro, humingi ka ng ng, ng recording. Then from Mm-mm. time to time, you can pero you need to go past that kasi kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. No, Mm-mm. because it can pull you down pag, you're so in deep grief. Oo. Magsalita ka lang, you need to open yourself to someone who can understand your, Mm-mm. pinagdaraanan mo. Yeah. Okay? Ako, ang sarap na mapakinggan pa further. Pero kulang tayo ng Mm-mm. oras. Alam niyo, Mhm. mga kaibigan, salamat sa mga pinadala nyo. Mag-follow up kayo ng questions. Kung meron kayong gustong Mm. may kulang kasi meron dito maraming kulang sa details. So, i-detalye nyo pa Mm. next time para malaman natin yung Oo mga nga. ano. Yung pinaka-context niya kasi ang Ah, hirap nung chat, ganun lang, mm. O short. sige, bigyan natin ng panandaliang prayer ang ating mga kaagapay ngayon. So, I'll leave that to you. Ate Kit, please pray for our listeners tonight. Oo, wait lang I prepared a prayer for our listeners. Oo, ang sarap naman. Mm-mm. Talagang So ito nasa ay puso. for the parents and also for the children. Saan na ba yung prayer kong yun? Sinave ko yun eh. Oo. Okay. Ito yun. Sige. Ito yun. Sige. Tayo manalangin. Mm, Unahin muna natin yung kasi may mga husband sila rin, no? mm, Oh God, ito. Panginoon, alam ko this is a wonderful window into your heart. No? Lalo na pag nare-reveal ang relationship between parents and children. For the children, panalangin namin, Panginoon, na ang puso nyo would be full to receive the love sa kayong mga instruction ng yung parents yes. in an environment of trust Mm, and free from fear. At for the parents naman, God, we pray, ma-release niyo po yung wisdom and discernment yes. in the way that they should raise their children. We pray, Father, that you will bless the relationships of parents and children. Mm, And may great joy and peace continue to abound in the hearts of all that make up this family. mm, And Lord, we also thank you for the union of husbands and wives. mm, Di ba, it's a mystery, great mystery, that the two shall become one and be joined together by you. Father, we bless those who have entered into marriage. We speak, Lord, for abundant peace mm, and love and joy over their union. And we may pray, Lord, that they will grow deeper in intimacy with each other. yes. Father, we speak divine protection over them for those who would seek to do them harm or bring division. We pray, Lord, that you will guide their steps along the way as they grow and mature in the knowledge of each other and in your grace. Mm, And let me end up with the 1 Corinthians. Remember that love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it does not self-seek, it's not easily angered, it keeps no record of wrongs. Alam kong malalim yan, Panginoon, pero lahat na ito ay pinapanalangan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung may suliranin, kailangan lumapit kay Coach Pilo. At kay Ate Kit. Ate Kit, Okay. ano ang phone number mo ulit para makontak ka for Okay. counseling? 0927-910. Sa Globe po yan. 5687. 5687. Ngayon sa Smart, 0999-351-5514. Yan. Salamat ng marami, Ate Kit. You know, you're a blessing and we thank you for being our guest counselor tonight. Salamat. Thank you for the privilege, Coach Pilo. Oo. Ikaw din. Yan. Remember, At isa ka sa favorite ko na I life thank coach. you. Pero alam mo, ate,
sana sa uulitin, magkakita-kita tayo uli, ha? Okay. Sure. Oo, Ayan. sige. Oo, So, basta kung ano yung mga ipadala yung mga questions sa'yo, no? opo, yeah. And Oo. thank you for being there. Thank you din, mga kaagapay, at kasama natin sa Ate Kit. Give round of applause for Ate Kit. Yan. Thank you. Welcome. God Maraming bless, Ate salamat. Kit. God bless you too. Okay, Bye. bye-bye. Salamat, Ate Kit Molina, no, sa iyong service sa amin, sa iyong pagbibigay ng opportunity to hear from you. At thank you sa lahat sa inyo na nakinig. Alam kong marami pa tayong mga katanungan. Ipadala nyo lang po at patuloy naming sasagutin yung mga dinaramdam ng bawat isa. Kami ay natutuwa dito sa TCAS na lagi kayong kapiling namin at nakikisubaybay. Hari nawa yung aming mga binibigay na mga advice ay makatulong sa inyo. Kaya padala nyo sa amin kung ano yung feedback po ninyo. Was it able to help you? Na ito, malaki po ba? Meron po bang mga bagay kayong gustong i-follow up na tanong? Please let us know kung paano po nakatulong ang DZAS Heartline sa inyo. So please send us your feedback. Send us your sa pamagitan ng aming chat sa FEBC. Kahit dyan po sa Heartline Heartline FEBC, pwede nyo tingnan sa ating Facebook. At sendan nyo kami ng inyong mensahe para mabasa namin din. Para sa inyo lahat na nakikinig, kung kayo po ay na-bless, please let us know if this has been very helpful to you. Kami naman dito ay we are really praying and we are really hoping na magpatuloy po ang mabuting mga bagay na mangyari sa inyong buhay. At isang bagay na napaka-importante sa tema natin itong episode. Kasi itong episode na to ay maraming kinalaman dun sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa pakikipagkapwa natin. Mayroon doon yung nagkaaway, mayroon doon na nag-grieve, at talagang mayroon doon mga taong na nasaling o kaya may offense na natanggap mula sa ibang tao na hindi dapat. Sa ating society, sa lipunan natin, importante na nakikitungo tayo ayon sa sinabi ng Diyos. Na mahalin mo ang Panginoon ng higit sa lahat, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. At ikalawa ay mahalin mo ang iyong kapwa ng kagaya ng iyong sarili. Kung tayo ay matutunan natin to, hindi na tayo magkakaroon ng problema patungkol sa empathy. Kailangan maintindihan mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-unawa mo sa iyong sarili. At ito ay isang bagay na napakahalaga sa ating pakikitungo. Nawa sa ating buhay, ang ating bawat gagawin ay kinukonsidera din natin yung iba, yung isa, tungkol sa kanilang mararamdaman kapag kumilos tayo. Kailangan din natin tratuhin yung sarili natin na maayos upang alam natin kung ano yung damdamin na masarap sa ating sarili. At siya naman natin ibabahagi sa iba. Dahil yung magandang pakiramdam mo na nagagawa sa'yo, pwede mo ibahagi sa iba. Pero kung alam mong nakakasama sa'yo, halimbawa, ikaw ay nagiinom, bakit mo yayayain yung isang tao na mag-inom din? Di pareho kayo na pariwara. O kung ikaw ay galit, bakit i-encourage mo yung isa na maging galit din? Hindi naman tama yun. O kung halimbawa, gumawa ka ng masama, nag-premarital sex ka, bakit gagawin mo yun sa isang tao na alam mong iiwan mo pala, alam mo naman na ikaw din mismo ayaw mong maiwan, meron ka pang... At ang ginagawa ng karamihan dito ngayon merong selection ng mga tao na makakasama. Kapag iniwan ng isa, meron pang kapalit, meron pang backup. Mga kapatid, hindi ganun. Dahil kahit tayo, ayaw natin na gawin sa atin yung ganun, na backup lang pala tayo. Ay, wag po. Mga kaagapay, magtulungan po tayo na ang ating mga natututunan ay maipabahagi din natin, maisabuhay natin, at nawa maisabuhay din ang ating kapwa sa pakikinig sa atin. Kaya pagpatuloy po natin ang pagpalago, ang pagkaroon ng kaisipan na matalino sa pangalan ng Panginoon at sa ating mga ministries dito sa 702 DZS. Salamat nga pala doon sa ating mga kagapay sa broadcast sa Bukawi Transmitter site, sila Pradtech, Tech, tsaka si Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, tsaka si Benjo Morano. Siyempre, kasama sila engineer on duty, sila Chris Molina at si Kuya JV Tabwa, at ang in charge natin si Kayla Escalante. Ayan.
Kuya JB Taba, congrats at mukhang nakita mo ng love of your life, si Ate Absidi. Hello. Nakakatuwa naman. Sana share mo one time yung iyong love life soon na kwento ninyo, no? Ay, salamat sa inyong lahat na nakinig dito, mga kaagapay natin. Maski mga kaagapay natin dyan sa Tokyo Baptist Church, si Ate Carlene, tsaka si Kuya Ferdy Katabay, si Ate Malen Damian, si Ate Karen Damian. Ipadala niyo pa ako ng mga pangalan ninyo para malaman ko kung sino babatiin ko dyan sa Tokyo Baptist Church. At syempre, yung mga kasama natin dyan sa Olongapo, si Pastor Resty Cadyong, Ate Stephanie Cadyong. Hello, Resone. And also si Joy. Salamat sa iyo. Thank you very much for being with us always. Thank you for your blessings. God bless sa lahat at nais kong ipaalam na babalik kami uli next Friday. Pero ang Heartline ay from 9:30 p.m. up to 11 p.m. Daily from Monday to Friday. At ang aking segment ay next week, Friday. Patuloy pa rin ang Heartline sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then ako uli sa Friday. Hope to see you again. And God bless you all. Take care. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. God bless.